Union para sa pagdating ng Bagyong Juan. Nakatutok si Mark Zambrano live mula sa Lawag. Mark? Pia, hindi pa ramdam dito sa Ilocos Region at sa lalawigan ng La Union ang sama ng panahon, pero handa na ang mga residente at opisyal sa papalapit na Bagyong Juan. Ang mga magsasaka sa San Fernando, La Union, nag-ani na ng mga pananim. Pati ang mga kumpanya ng kuryente, nagputol na ng mga sanga ng punong nakadikit sa mga kawad para maiwasan ang sakuna. Maaga pa lang nakalatag na rin ang preparasyon sa Vigan Ilocos Sur na isinailalim na sa Signal Number 2. Ang Vigan City kasi, pag may ganitong mga forecast warning na, nagre-ready na kami. Tapos may mga standard procedure kami na pag Signal Number 2 yan, talagang lahat ng mga members ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council ay nandito na. Kahapon pa lang, yun nga, yung unang forecast kasi dito lalabas, kaya nakapag-ready na kami. Yung mga gamit natin, yung mga heavy equipment, mga dump truck, yung mga aluminum boats natin, tapos yung mga inflatable boats, yung mga bamboo raft natin, naka-ready na rito. Ipinakalat na rin ng mga tauhan ng Philippine Navy Northern Luzon Naval Force para magbigay ng dagdag na suporta sa lokal na gobyerno. Marami kaming dalang mga equipment tulad ng speedboats, mga chainsaw para pag-cut ng mga puno. May mga medical kit din kaming dala para kung may ma-wounded o may mga casualties ay mabigyan agad namin ng pangunang lunas. Pia, bagamat nananatili sa Signal Number 2 ang Ilocos Sur at Norte, ay patuloy nating tututukan at wala rin pagbabago dito ang maliwalas na panahon. Pero patuloy nating tututukan ang sitwasyon dito dahil bukas inaasahang bubuhos ng malakas na ulan na dala ng Bagyong Juan. Pia? Maraming salamat, Mark Zambrano. Samantala, niyanig ng pagsabog ang isang minahan sa China. Di bababa sa 26 na minerong patay, habang 11 iba pa ang natrap sa ilalim. Natukoy na ng rescue team ang kanilang kinaroroonan. Pero ang problema ang tonelalang coal dust na resulta ng pagsabog. Sa Ecuador naman, 2 minerong patay habang 2 iba pang pinaghahanap matapos bumigay ang isang tunnel sa isang minahan ng ginto. Sa ngayon, sinisikap ng mga rescuer na alisin ang mga naglalaglagang bato para maabot ang pinaniniwalaang lokasyon ng 2 nawawalang minero. Tunay po na inspirasyon di lang sa Chile kundi sa buong mundo ang kwento ng 33 minero roon na nakaligtas matapos matrap sa minahan. Kaya plano raw isulat ng Chilean miners ang kanilang naging karanasan. 69 na araw silang naipit sa minahang mahigit 2,000 talampakan ang lalim. At tumanggi muna magbigay ng iba pang detalye ang mga minero tungkol sa isusulat na libro. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Biktima ng robbery carnap ang pamangkin ni Comelec Commissioner Elias Yusop. Ayon sa mga kaanak na nagtitinda ng mga cellphone sa Green Hills, hinarang at pwersahang kinuha ng mga armado lalaki ang kanilang bagong biling SUV sa Pitwa Zone sa Cubao. Natangay rin ang mga cellphone at perang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Sugatan ng driver ng pamilya matapos paluin ng baril sa ulo. Patuloy ang follow-up operation sa mga pulis at may alarma na para sa ninakaw na SUV. Nanganak na ang R&B superstar na si Alicia Keys. Baby boy ang anak ng Grammy-winning singer at ng asawang si Kasim Dean, mas kilala bilang ang rapper na si Swiss Beats. Ang ipapangalan daw nila sa baby boy, Egypt. Bumisita sa Pangasinan at Tarlac ang ilang Kapuso stars para makisaya sa Kapuso Mall shows. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng 60th anniversary ng Kapuso Network. Ang chika mula kay Lars Santiago. Isang high-energy number ang sumalubong sa tinatayang 2,000 fans sa Kapuso Mall Show sa Dagupan. Ang prinsipe ng mundo ng fantasya sa programang Grazilda na si Benedict Campos ang bumisita. Naroon din sina Gwen Zamora at Paul Ravales. Present din ang ilan sa mga bida ng pinakabagong programa ng Kapuso Network, ang Twin Hearts na sina Lexi Fernandez, Joyce Ching at Christopher Martin. Kinabukasan, sa Metro Town Mall sa Tarlac naman naghatid saya ang Twin Hearts cast members. Bukod kina Lexi, Joyce at Christopher, naroon din sina Derek Monasterio, Luis de los Reyes, Bea Binene, Jake Vargas, Joshua Junicio at ang Twin Queen na si Bobby Forteza.
Lalo pang nagpasaya ang host ng programa na si Thomas na regular na napapanood sa comedy bar. Ang dance group na Kids at Work, hataw rin sa kanilang dance number. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sino kaya ang susunod na bibida sa reality serye na Ang Yaman ni Lola? Next yan sa Chika Minute. Susunod, Manny Pacquiao nakijamming habang timeout sa training. Exclusive, 6 na suspect na inaresto kaugnay sa panggagasa kay Florence. Balak magsampa ng kaso laban sa mga pulis na humuli sa kanila. At ang Grand Fans Day ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Tutukan dito sa 24 oras.